Pastol na naman mga kaparmers, ang dami ng itik. Talaga naman parang bumabaha. Kung gaano karami ang kanilang alagang itik, ganon din karami ang kanilang hina-harvest na itlog araw-araw. Kung lahat tayo ganito kasipag, siguro walang maghihirap. Ito ang pag-aalaga ng itik. Kaway-kaway mga kaparmers, magandang araw sa inyong lahat. Welcome na naman muli dito sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang napadaan, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa susunod natin na mga video. Kung kayo ay papasok sa farming business, obserbahan nyo sa inyong lugar. Ano ba ang mas mataas ang demand at maliit lang ang nag-aalaga? Katulad ng ating pinuntahan ngayon, ito ang pag-aalaga ng itik. Base kay Sir, dito sa kanilang lugar ay kunti lang ang nag-aalaga ng itik at marami ang nangangailangan ng itlog ng itik para gawing itlog maalat at balot. Si Sir ang may-ari, isang pulis. Kahit busy siya sa kanyang serbisyo sa pagiging pulis ay hindi naging hadlang para pasukin niya ang pag-aalaga ng itik o negosyong itikan. Kahit busy siya sa kanyang trabaho, pag mayroon siyang mga bakanting oras, lilalaan niya dito sa kanyang negosyo. At dahil sa kanyang ginagawa, saluduhan naman natin si Sir. Mabuhay ka. At God bless sa iyong family. Maraming salamat sa pag-welcome mo para ipakita natin ang iyong idea at maraming kaparmers ang ma-inspire at ganahan pumasok sa farming business. Sa inyong nakikita, ang binibigay niya ay pure feeds. Unlimited ang pagkain sa kanyang mga alaga. Kaya siguradong maganda ang egg production na ibibigay ng mga alagang itik at tiba-tiba ang pwedeng kitain dito. Paalala lang mga kaparmers, sa bibili ng itik, mag-ingat po kayo. Marami ang nagpapakilala na nagbibenta sila ng itik. Yun pala, agent lang pala. Hindi mo alam ang quality ng itik. Mas maganda, direct tayo sa mga nag-hatch or direct tayo sa mga may-ari ng itikan bibili para makasigurado tayo na quality ang ating itik na bibilhin. Lalo na pag RTL ang ating bibilhin mga kaparmers. Kung hindi ka marunong tumingin ng RTL, maaaring gaguhin ka lang or dayain ka. Dahil minsan mayroong mga binibigay na matanda na or hinahaluan nila yung mga RTL mga kaparmers. Kung hindi po kayo marunong, mas mainam na kumuha ng expert na nag-aalaga ng itik para kilatisin ang itik na ibibigay sa inyo. Lalo na pag maramihan. Kasi alam naman natin na libo-libo na ang pinag-uusapan dito. Pero kung wala kayong makuha, mas mainam na i-check nyo ng maayos. I-check nyo yung paa. Pag once makapal na yung kibal, may mga sugat na, huwag nyo pong tanggapin or huwag po kayong bibili. Sigurado matanda na yan. Kailangan pag RTL mga kaparmers, malambot pa yung paa at hindi makapal yung kibal. Itong nasa right side mga kaparmers, ito yung mga matatanda na itik na ipo-pull out. At itong nasa left side, ito yung mga bagong pasok at bagong salta na itik na RTL. Pag nagpalit tayo ng itik, wala pong problema dyan dahil marami ang bibili at gagawin nilang negosyo na fried itik. At pwede rin kayo ang magkatay at ibenta nyo bilang Peking duck o fried itik. Marami ang pwedeng bumili dyan. At ang diskarte ni Sir, tulad din ng iba. Pag tag-ani ng palay, libre ang pagkain sa ating mga alagang itik. Kasi anywhere sa kanilang lugar, napakalawak ng palayan. Pero wag natin kakalimutan, magpaalam tayo sa may-ari ng palayan. Kasi minsan, mayroong mga iba na nagagalit kasi nasisira ang pilapil. Pero marami din ang nagkakagusto dahil kinakain ng kohol at lahat ng mga insekto na peste sa kanilang mga palayan. Pero bago kayo magpastol sa isang lugar o sa isang palayan, kailangan muna ng masusing surveillance. Alam nyo kung bakit? Mayroon tayo mga kaparmers na nagtatanim ng palay na naglalagay ng poison nagdaga. Once na hindi yan nakuha at nandun pa rin na pinastol mo ang iyong mga itik doon, maaaring 50% or higit pa ng inyong mga itik ang mamatay. At pangalawa mga kaparmers, mag-ingat po tayo sa mga inggit. May mga taong naiinggit, nilalagyan nila ng lason ang madadaanan ng inyong mga itik. Dahil nga yung inggit ay napakatinding kalaban ho yan. Kahit saan lugar meron yan mga kaparmers. Hindi ko naman sinasabi na meron sa inyo. Halos lahat po yan sa atin meron. Pagtag-ani ng palay, napakalaki ng natitipid
dahil ilang buwan itong nakapastol ang kanilang mga itik at pag sumapit na ang hapon, ang gagawin nila, papaikutan ito ng net at dyan na matutulog. Kasama ang tagapastol, halos dyan na rin sila natutulog at minsan nagbabaon sila. Yan ang buhay ng mag-iitik. Kaya tayo nagpapaalaga ng itik, swerte natin kung meron tayong mga tauhan na talagang diehard sa kanilang trabaho at ginagawa nila ng tama ang kanilang trabaho at inaalagaan nila ng maayos ang inyong itik. Mayroong taong mga ganyan, mayroong mga taong wala namang pakialam basta lang sila sumahod. Pero mas mainam yung kukunin natin, talagang dedicated sila at diehard sila sa ating pinapagawa. At tayo naman na nagpapaalaga, hindi lang dapat sahod ang ating ibinibigay. Once na mas malaki ang ating kinikita, kailangan binibigyan natin sila ng bonus para mas lalo pang ayusin ang kanilang ginagawa. At meron naman mga panahon na hindi ito pinapalabas, lalo na pag tag-ulan mga kaparmers, dahil mahirap magpastol. Ang itik na mayroon sila dito ay 4,500 heads. Tulad ng aking sinabi, kung gaano karami ang kanilang itik, ganyan din karami ang kanilang napupulot na itlog araw-araw. At ang kanilang pinagkakakitaan dito, ang iba ay ginagawa na salted egg. Yung iba naman, diretso na sa mga gumagawa ng balot. Kaya kung papasok kayo sa pag-aalaga ng itik, mas mainam kung alam nyo ang paggagawa ng salted egg, paggagawa ng balot, para mas malaki ang inyong kikitain. Kasi once na ibibenta mo lang yan, doon sa gumagawa ng balot, mas maliit ang inyong kikitain. Sa katulad ni Sir na sobrang sipag at nakaka-inspire ng kanyang ginagawa, mula dito sa akin at para sa ating mga subscriber, saludo po kami sa iyo Sir, sa inyong kasipagan. Ganito dapat ang tinutularan, lumalaban ng patas. At para naman sa ating mga kaparmers na nagsasabing, dyan na sila magsisimula pag nakakuha sila ng kontraktor sa DPWH. Kaya ba mga kaparmers, malabong mangyari yon. Huwag na tayo makisali sa kanila. Instead, doble sipag na lang ang ating gawin para kumita ng malinis na pera. At makikita natin kay Sir talagang may passion siya sa pag-iitikan. Simula sa umaga sa pag-harvest ng mga itlog at hanggang sa pagtulong at kung ano-ano na mga ginagawa dito sa kanyang negosyo, ay tumutulong siya kahit mayroon siyang mga tauhan. Tulad ng aking paalala sa inyo, kung papasok kayo sa pagninegosyo sa farming business, obserbahan nyo sa inyong lugar kung ano yung marami at kung ano yung kulang na mga livestock. Once na makita mo na marami na nag-aalaga ng manok, tulad ng heritage chicken, huwag mo nang ituloy. Tingnan mo sa itikan mga kaparmers. Pag maliit lang sa itikan, doon ka pumasok dahil mas malakas ang kita doon at marami ang nangangailangan. Pero pag marami ang nag-aalaga ng itik, marami ang nagsusupply ng itlog ng itik mga kaparmers, tingnan mo sa ibang livestock, katulad ng pag-aalaga ng baboy, pag-aalaga ng 45 days, or native na manok. Kailangan na obserbahan mo at titingnan mo ang market sa inyong lugar mga kaparmers. At yung ikaw ay papasok pa lang sa pag-aalaga ng itik at baguhan ka pa lang, mas mainam na mag-seminar ka, mag-visit ka sa may mga farm at magtanong-tanong ka para ma-share nila yung mga hindi maganda at mga magandang nangyari mga kaparmers. Nang sa ganon, maiwasan mo at maiwasan ang iyong pagkalugi. Tulad ng inyong nakita mga kaparmers, napakaraming harvest nila na itlog, nangangamoy pera na yan. Si Sir ay isang pulis tulad ng aking sinabi sa inyo. Pero mas malaki pa ata ang kinikita niya sa pag-aalaga ng itik. Kahit government employee na si Sir, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagdinegosyo sa kanyang itikan. Yan po ang patunay na mas maraming pera sa pagdinegosyo kaysa sa pagtatrabaho. Marami kasi sa ating mga Pilipino o sa ating mga kababayan, mas pinipili ang magtrabaho kasi ang gusto nila, pagkatapos nila magtrabaho, pera kaagad. Hindi nila alam sa negosyo, hindi ka man kumita ngayon mga kaparmers, pero sa bawat pagsubok na inyong pinagdadaanan, kung saan ka nadadapa, doon ka bumabangon. At patagal ng patagal, doon ka nahahasa. At once na ikaw ay nahasa at mayroon kang isang negosyo na kumita at naging successful, dyan na papasok ang pera na halos hindi mo mapipigilan. Hindi mo mapapansin, yung mayaman ka na pala. Kung ikaw ay pumasok sa negosyo mga kaparmers,
Huwag mong i-stress ang iyong sarili na kailangan makuha mo kaagad ang ROI. Ang importante, nag-i-enjoy ka, natututo ka sa lahat ng bagay na inyong ginagawa. Sapagkat natutunan mo na ang lahat ng diskarte, madali na lang maibalik ang puhunan na inyong inilabas. Pero ito ang twist mga kaparmers. Tulad ng aking mga sinabi, ito yung diskarte ni Sir. Once na puno ka na ng diskarte, kaalaman sa inyong negosyo, katulad ng kanyang ginagawa, ang mga ipot ng kanyang mga itik ay ibubuhos niya sa kanyang pagtatamnan na mais mga kaparmers. Bago niya padaanan ng traktor o araruhin, ibubuhos muna lahat ng ipot ng itik. Dahil mahalo yan pag inararo mga kaparmers. At pag pinagtamnan yan ng mais mga kaparmers, siguradong matataba. At pag maganda ang kita, hindi man maibenta, siguradong pwede yan ipakain sa mga alaga nilang itik. Napakaganda ng diskarte, di ba mga kaparmers? Yan ang sinasabi ko, mag-ipon kayo ng experience. Ayan na mga kaparmers, pagkatapos araruhin, ayan na ang tanim nila na mais. Simula sa pagtatanim ng mais, ilang buwan lang yan mga kaparmers, sigurado makakapag-harvest na at pwedeng-pwede yan maging alternative na patuka ng mga itik. So hanggang dito na lang mga kaparmers, bigyan naman natin ng salute si Sir. Magandang araw sa iyo at God bless din sa kanyang pamilya. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin.